So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol sa usaping WPS. Bigyan lang natin ito ng reaction, guys. So, yun, ang video ito ay mula kay Philippines Trending News. Meron itong pamagat na kakapasok lang, Diyos ko po, nagwala na ang China. Delikado na ang Manila. Question mark, lahat umalarma na sa WPS. PH, WPH, WPS. So, I think same lang yun PH at West Philippine Sea, di ba? So, yun, bago natin simulan, don't forget to subscribe or support nyo Philippines Trending News. Also, kung tweet nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, Diyos ko po. Nagwala na ang China. Delikado na ang Manila. Lahat umalarma na sa PHWPS. So, yun. Like, comment, share, subscribe. Start. Umapila naman ang Foreign Ministry ng China sa Pilipinas na tigilan daw ang provocation at infringement laban sa kanilang bansa. Sa gitna ito ng mga panawagan na patalsikin na ang lahat ng mga Chinese diplomat paalisin na dito sa Pilipinas nang dahil sa mga ginagawang disinformation campaign laban sa ating bansa. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian, ang mga nagiging tugon-anya ng Pilipinas hinggil sa naturang issue ay nagpapakita na guilty raw ang konsensya ng ating bansa pagdating sa pagharap nito sa mga katotohanan at ebidensyang kanilang pinanghahawakan. Anya, tayo pa talaga yung guilty. So, ang galing talaga nilang magmanipula, no? So, parang binabaliktad talaga nila tayo. Tapos, yun nga, nagiging engot lang sila kasi kahit sinong tanungin or kahit sinong bansa pa yung tanungin nila ay hindi naman pumapanig sa kanila. So, parang inaano na lang siguro nila yung mga sarili nila na okay lang yan, okay lang yan. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Kaya sila, puro na lang ngawa. My goodness. ang mga aksyon umano ng Pilipinas ay nagpapakita lamang ng pagiging desperado. Kasabay nito ay sinabi rin ng naturang Chinese official na dapat anyang tigilan na ng Pilipinas ang pagdidinay o pagtanggi doon sa umano'y mga katotohanan kanilang inilatag at hindi na anya dapat pang gumawa ng mga ito ng iba't ibang walang kwenta raw na hakbang na tanging makakapinsala lamang sa ating bansa mismo. Kung maalala mga kabombo, una na tayo pa talaga yung na itigil daw yung mga kaanuhan natin na hindi tayo naniniwala sa mga ipinapakita nilang ebidensya. Tapos yun nga, kung totoo man na meron nga silang ebidensya, yung audio recording nila, na may nalabag naman sila doon, kung lang naman kung totoo, ano pa rin yun, I think hindi pa rin yun valid kasi yun nga, meron silang nalabag na ay anti-wiretapping law ata yun. Correct me if I'm wrong na lang. So, tuloy. Ang ipinahayag ng National Security Advisor na si Secretary Eduardo Año na ang ginawang paglalabas ng kahina-hinalang mga transcript at recordings ng Chinese Embassy dito sa Manila hinggil doon sa umano'y phone call conversation sa pagitan ng isang Chinese official at ng isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ay mahigpit na ipinagbabawal at dapat na mapatawan ng kaukulang kaparusahan. Naninindigan din ng gobyerno ng Pilipinas na walang binding o walang kasunduang nabuo kagaya ng mga sinasabi ng Embahada ng China at ito ay gawa-gawa lamang para sa interes ng naturang higanteng bansa. Ang nakakatakot lang din talaga dito, men. Merong kababayan natin ba na mag-sold or ibenta yung Pilipinas sa kanila. Like for example lang, yung sinasabi nila na nasa audio recording. What if lang to na yun nga binenta niya yung sa China. Like talaga nagbitiw talaga siya ng salita. Yun yung nakakalungkot na grabe magagawang ibenta yung Pilipinas para sa China, para lang sa pera. 'Di ba? Sobrang nakakalungkot. Sana naman in the future or sa mangyayari pa sa hinaharap, walang ganung pangyayari na yung mga kapwa Pilipino natin hindi nagpapasilaw sa pera. Kasi itong usaping ito, men, pwedeng labasan to ng pera Or kung desperado na talaga yung bansang China, baka nga meron na silang mga binabayaran dito as per yun nga yung mga sinasabi-sabi dito ng mga kababayan natin na meron tayong mga kababayan na nababayaran ng China. Like yun nga minsan pinagbibintangan nila yung mga nagwiwelga doon, yung mga Filipino pro-China na mapapaisip ka na lang talaga na ano bang pinaglalaban ng mga kapwa Pilipino natin na ito, na bakit tila pumapabor sila sa China. 'Di ba? So kayo ba, sa tingin niyo, ano yung tingin niyo sa mga Filipino pro-China natin dito? Sadya ba talagang takot lang sila sa gulo or nabayaran sila?
Comment down below your opinion, guys. Tuloy. Nako naman tayo dyan sa bahagi ng Senado dahil yung hanay ng militar ng ating bansa may mga paalala dito ang ilang mambabatas na manatiling tapat sa watawat ng Pilipinas na kumakatawan sa ating soberanya. Pinaalalahanan ni Senator Jinggoy Estrada, Chairman ng Senate Committee on National Defense sa mga militar na manatiling tapat sa watawat ng Pilipinas na kumakatawan sa soberanya. Kasunod dito ng sinasabing new model na napagkasundo ng gobyerno ng China at isang opisyal ng Philippine Army para sa gagawing resupply mission sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Batay pa sa claim ng China ay nakausap nila ang hepe ng Armed Forces of the Philippines Western Command na sumasang-ayon sa nasabing bagong modelo. Diba? Inayuhan din ng mambabatas ang mga militar na manatiling alerto sa anumang estratehiyang gagawin ng China na maaaring magpahina sa posisyon ng bansa. Gayon din ang panatilihing matatag ang ating mga depensa sa ating teritoryo, lalo't ang Tama. Kasi, sabi ko nga kanina, no, good thing na rin kasi parang kinokorek din ni Senator Jinggoy Estrada, kayo mga kapwa or mga kababayan ko, huwag kayong magpapasilaw ha kung sakaling may mga offer sa inyo yung China para lang gawin nyo to. Dapat manatili tayong tapat kasi dito na tayo lumaki, ito talaga yung lupang sinilangan natin, nandito yung mga pamilya natin, di ba? So, ang magiging tendency kasi niyan kung isold mo yung sariling bansa mo, mas lalo tayong mahihirapan ba sa hinaharap at baka nga mauwi pa sa war, di ba? So, nakakatakot yun. Tuloy. kasa ng bansa ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Naniniwala ang senador na ang pinalalabas na napagkasundo ang new model ay isang trap o bitag lamang para mailihis ang atensyon sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Tama. Maliwanag din anya na ito ay isang disinformation campaign ng gobyerno ng China. Samantala, sinabi naman ni Senadora Nancy Binay, hindi dapat bitawan ng bansa ang laban sa West Philippine Sea sapagkat ito'y pagmamay-ari natin. Dapat laban natin kung ano yung sa atin, di ba? Yan sa atin yun eh. So, dapat hindi natin bibitawan yung laban dun sa talagang nararapat sa atin. Tama, At syempre, tama. yung how to do that, dun nagkakaroon ng differences, di ba? Pero dapat lagi mas naging ibabaw yung pagprotekta dun sa territory. So, ang hirap talaga yung Buti pa balancing to. act. Kasi, kailangan, di ba naniniwala din ako na medyo, may sometimes we need to tone down yung mga yan. Kasi sino ba gusto magkaroon ng gera? Magugulit ang ipinagkibit balikat ng tagapagsalita Di ba? Buti pa si Senator Nancy, alam niya rin, gets niya rin na hindi porket takot tayo sa war or lugi tayo sa war ay basta-basta na lang natin ibigay yung soberanya natin, di ba? Isa yung malaking pagkakamali talaga kapag nangyari yun. ng Philippine Navy ang mga aligasyon ng Embahada ng China na nag-uugnay sa Western Command Chief ng Armed Forces of the Philippines na si Vice Admiral Alberto Carlos sa sinasabing bagong modelo para sa gagawing resupply mission sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Tinawag ito ni Commodore Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea na Marites Warfare. Metro Manila, mga sangkay, posibleng nga bang atakihin nitong China at any moment? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga sangkay. Dahil nga po, meron pong inilabas na statement itong China na very alarming para po sa Pilipinas. O nga, possible din naman kasi yung Manila nga ay yun, malapit nga lang din sa Taiwan. So, yan din yung tinitingnan ng, I think, eksperto din, yung mga parang nakakatansya dyan na maaring dun nga sa Taiwan magsisimula yung war tapos parang madadamay lang tayo or baka isunod tayo ng China. So, yun nga, dapat talaga maghanda-handa tayo, especially yung Kamaynilaan or yung Luzon kasi sila yung mauuna eh. Tuloy. Yung Beijing, yung China, di yung Manong ay nag-warning po sa Manila dahil daw po sa harassment. Kung maintindihan, mga sangkay, itong harassment na sinasabi po nila na sila naman po ang gumagawa niyan, di ba? Now moving to Asia, where tensions are on the rise in the South China Sea. Beijing says that it is committed to resolving differences through dialogue and consultation. At the same time, it asserted that the repeated provocations and harassment by the Manila authorities will not be overlooked. Now, Ganun, mga sangkay. Yung China ang nangaharas, pero parang binabaliktad po nila no? authorities will not be overlooked. Now, Ganun, mga sangkay. Yung China ang nangaharas, pero parang binabaliktad po nila no? Ito yung Ako din matagal ko nang napapansin yan. Tuloy. kanilang taktika ngayon kasi, mga sangkay, ng ginagawa nitong China para po paligtarin lahat ng nangyayari. Halimbawa na lang, mga haras sila. Gagawa po sila ng kahit anong statement. Na kunwari, halimbawa na lamang po, ang China binangga yung barko ng Pilipinas. Palalabasin po nila na sila yung nambangga Pilipinas. Ito, kita nyo, may video kami. Kaya, makikita nyo mga sangkay kapag mayroon pong inkwentro ng mga barko ng Pilipinas at China sa
West Philippine Sea, mapapanood nyo doon mga sangkay na naka-video din po, kumuha rin po ng video itong China at dahil dyan, pwede na po Ang nakapangit lang guys, kapag ka nag-kiskisan yung dalawang barko, China at ng Pilipinas, ang nangyayari, kita nyo naman sa mga videos, yung China at yung Philippines, may kanya-kanya silang video. Alam nyo kung ano yung pinagkaiba. Yung China, nagbi-video lang talaga. Samantalang yung Philippine Coast Guard naman, yun, paspasan sila na lagyan ng foam yung mga barko para lang hindi magasgasan. Parang, I think, gusto din talaga ng China na mabuti itong magasgasan para maipakita na naman tayo, may something na i-brainwash na naman tayo sa mga naniniwala din sa atin, ng mga Honghengs din. 'Di ba? Nakakatanga lang eh. nilang gawan po yan ng kwento mga sangkay, i-edit, gawan po ng kwento na tayo po ang nangunguna sa problemang ito. Tama. Both China and Philippines are engaging in skirmishes in the South China Sea and in a war of claims and counterclaims. While Philippines portrays China as the aggressor, Beijing calls Manila the instigator. So what's happening on the ground? Now, earlier in December, Manila accused China of repeatedly firing water cannons at three resupply boats and ramming another vessel. And China denied these accusations and instead said that Philippines vessels intruded into waters near a disputed shore but also rammed a Chinese Coast Guard vessel. Grabe, no? Naman mga sangkay kung paano Manila nila talaga. binaliktad yung sitwasyon. Tayo daw po yung pumapasok sa teritoryo. Tayo din daw po ang gumagawa ng kalokohan. Tayo rin po yung nangaharas. Actually, yan lang yung yan lang yung pinaka-claim talaga ng China, men. Kaya siguro sobrang lakas ng loob nila na i-water cannon tayo kasi nga nag-i-stick sila sa pinaniniwalaan nila na sa kanila nga yung teritoryong yan. Kaya yun lang yung argument nila na we can do water cannons in you Philippines because this is our sovereignty. It's part of 9-dash line or whatsoever. So I think tayo guys, pero yun nga hindi naman talaga nandadahas yung Pilipinas. Pero I think tayo, valid din tayong mang-water cannon sa kanila. Tayo, pwede pala tayong mang-water cannon sa kanila. Kasi meron din tayong paniniwala na sa atin nga yung teritoryong yan. Ang magpapalakas pa sa sa argument natin, ay yung nanalo mismo tayo doon sa arbitral. Like sa atin talaga yan or napatunayan talaga na sa atin talaga yung 200 nautical mile yan. I mean, yung EEZ natin. Sa atin talaga. Like may rights talaga tayo dyan. Diba? I think pwede din tayong magkaroon ng argument gamit lang yan. Kasi sila nga, kahit walang basihan yung argument nila na about dito. Kaya wala silang takot ng mga water cannon. So dapat siguro pwede natin din silang palagan din counter argument lang din yung ibibigay natin na sa amin to may mas malala pa nga kasi may mga papel-papel pa kami dito na patunay na sa amin yan eh. 'Di ba? Kaso nga lang yung Philippines ay ayaw daw na pumalag kasi nga daw professionalism tapos yung diplomasya. Diplomasya daw eh. So tuloy. Parang sila pa po yung api. Parang sila pa po yung may dito yung tawag dito. Parang sila pa po yung Victim. tinamaan ng ano tawag dito, sila pa po yung nadali sa situation na to. Samantalang hindi naman po yan ang totoong nangyayari, di ba? Ang totoong nangyayari, itong China po, nagugulo dyan sa West Philippine Sea, nilapit na po nila ng nilapit yung kanilang teritoryo sa Pilipinas, ang kalupuan ng ating bansa, yung dati mga sangkay na nasa 9-dash line. Ngayon, umabot na po ng 10 mga sangkay dahil nga po yan po. Nakikita nyo naman ito. Nakikita nyo ito mga sangkay. Ayan po, pinapasok na po nila kahit mga dito mga sangkay kasi sinasabi po nila na kanila. Saan daw? Grabe yung China. Grabe yung China, man. Siguro ang tingin ko dito, bakit nagiging gahaman yung China sa dagat? Kasi yun nga, sobrang laki ng China, man. Pero yung nasa likod naman niya, ay puro naman lupa yung puro naman lupa yung tawag dyan, mga nakapalibot na. So siguro kapag itong China lumitaw talaga to sa dagat, like wala siyang katabi ng mga bansa gaya ng Pilipinas na wala talagang kadikit. Nako, baka lahat na lang siguro ng nasa palibot niya kinalaban niya na kasi aangkinin niya talaga lahat ng tubig na nasa sakupan niya or nasa paligid niya. Ang malala, 9-dash line yung kwentahan niya dyan. Though yun nga, alam naman din natin na yung may mga issue din sila sa gaya nun, India, sa mga borders naman. So yun, pati lupa din wala ding takas kasi
Wala, parang likas na din talaga sa China yung pagiging ganid, men. Grabe na talaga to. sa China. So, ewan ko ba mga sangkay kung ano pa ang pwedeng magawa dito ng Pilipinas. Pero kailangan na po talaga ito papag-usapan ng maayos kasi Tama. mahirap kung mangyayari po yung inaano ng mga eksperto na sinasabi na itong Beijing, itong China, itong mga singkit na ito, sila President Xi, i-aatake, uunahin ang dito sa Manila. Manila o Metro Manila mga sangkay. So, mas delikado kung magaganap ito. That's why guys, ano talaga, Grabe, kung titingnan nyo lang yung Manila, men. Mga, 200 ng Manila siguro yung China. 200:1, yung laki niya. Grabe, lugi talaga tayo sa, sa China, men, kung ano ang usapan. Tao. Militar. 'Di ba? Sana tumulong din yung mga kaaswangan natin dito, silang kardo para at least may laban-laban ba. Tuloy. critical yung issue na ito and I hope na ang ating mga tawag dito yung mga namumuno o mga namamahala sa ating bansa makakita po ng konkretong solusyon. Tama. Dahil hindi rin naman po pwede mga sangkay na basta ibigay natin ang teritoryo na atin naman. Tama. Hindi po pwede mga sangkay na magmukha po tayong pusa na pambira, aagawin po nila yung teritoryo natin gamit po yung kanilang mga pananakot. Hindi po pwedeng ganon mga sangkay, no? So ngayon, yan po yung tawag dito, yan po yung binabantayan ng marami. Actually, ngayon ng mga expert, ano ba ang mangyayari dito sa South China Sea? Ayon po sa ating presidente, kailangan na ng bagong Wala strategiya. talaga. Wala, hindi epektibo yung strategiya natin. Manibago. Yan. Yan din yung isa sa kinaganda ni PBBM, kasi kung sa tingin niya hindi gumagana yung unang plano, proceed agad sa pangalawa, di ba? Naman tayo. Ang tanong dyan, magiging epektibo na naman ba ito? Kasi lahat ng ito pwedeng magdulot ng malaking consequence that all of us na Will nasa suffer. ating bansa ay posibleng mag-suffer. Tama. No? Imagine niyo mga sangkay, panoorin niyo yung ikalawang digmaang pandaigdigan kung paano po nangyari mga sangkay dito sa Metro Manila ay talagang kikilabutan ka mga sangkay sa mga makikita mo. And I'm praying na hindi na po ito mangyari. Though, kung pag-uusapan po talaga natin yung propesiya sa Biblia, magaganap po talaga yung mga digmaan na ito Kaya nga po itong lahat na nangyayari ngayon katuparan lamang po ito ng propesiya. Grabe, Yan nga, wala talagang takas. Wala talagang takas. Kasi kahit nasabihin natin na magpaubaya tayo sa China para lang hindi magka-WW3. Sobrang daming bansa na may potential na sila yung magsimula. Bakit do you think excuse tayo dyan? May immunity tayo dyan? Do you think kapag yung China binira ng US or ng ibang bansa na galit sa kanilang mga India, hindi tayo madadamay? Of course, damay-damay na yan, lalo na kapag ginagamit na nga nila yung mga nuclear nila, di ba? Wala talagang takas, men. Like, wala talaga. Para sa akin nga, sobrang labo na China at Philippines yung magiging sanhi ng WW3, men. Di ba? Tuloy. So, ayun, mga sangkay, itong crisis na ito, lalo pong lumalala. Okay, tingnan po natin itong sinasabing nag-warning daw po ang Beijing sa Manila. China also says that the United States is instigating Philippines. It has urged Washington to stop supporting Philippine infringement. And that's not it. Manila had also slammed Beijing earlier when over 135 Chinese vessels gathered near Winson Reef off its coast in the disputed territory. And on 20 Ang problema din, lumibot na talaga yung China, men. Like, grabe talaga yung trip nila, no? Like, China dito, Philippines dito. Pumupunta talaga sila dito, men. 'Di ba? Tapos pinapanood lang kasi wala naman daw ginagawa. Dapat talaga diyan ginagantihan din Like itaboy din talaga ba? 'Di ba? Para patas din naman. Yan talaga yung dito na natin tapos nandito yung China tapos pumupunta sila dito. Sila wala na, sobrang out na talaga sila sa linya, men. 'Di ba? Pero tayo wag nating galawin yan kasi wala namang ginagawa. Yun lang. Tuloy. 23rd October. China also released images showing a collision between a Filipino supply boat and a Chinese Coast Guard vessel in the disputed territory. Now, the two countries have traded blame for collisions. And you see, China claims 90% of the South China Sea. Beijing's claim was invalidated by an international 90%. tribunal in 2016, but Beijing refuses to recognize the ruling. Okay, so ayun. Yan po yung warning nitong Beijing ng China mga sangkay sa atin. Ayan, makikita nyo yung
Vietnam andito. Napakaliit lamang po ng Vietnam. Pero, mga sangkay, Kaya nga. pagdating po Pumalag. dito sa West Philippine Sea, sila po yung may pinakamaraming na-occupy. Pangalawa po yung China. Kaya naman, matitikas po Grabe, ano. Sila yung mas malapit. Pero sila, nakader sila na pumalag. Maliit lang din naman yung ano Tapos tayo, wala na. Pati kapwa Pilipino natin, kalaban natin eh. Huwag nang galawin yung China. Kala mo naman talaga, concern talaga eh. My goodness, tre. talaga tong Vietnam kasi hindi lamang po sila nagtuturo ng kanila eh. Ang ginagawa po nila, nagpapatayo po sila ng mga istruktura doon. Kaya naman ang China hindi makapalag sa kanila. Kanino sila pumapalag? Sa atin. Kasi Bakit? Kasi nabubuli. hindi tayo makapalag eh. Ngayon nga lang tayo ulit pumapalag-palag eh. Well, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. Tingin nyo ba magkakaroon po ng mas malaking problema ito at posible nga bang atakihin itong Metro Manila nitong China kung magkakaroon ng digmaan? Posible, of course. So yun lang naman guys, kita nyo naman yun, 'di ba? Kakaiba talaga. Ang lakas talaga ng amats nitong nitong China men. Like, yan kung siguro pagtitripan nila yung Maynila, wala din tawag diyan. Kailangan din talagang lumaban, kailangan namang pabayaan, 'di ba? So yun, kung ang tanong naman ni Sangkay dito na posible bang atakihin yung Maynila, sobrang laki talaga ng possibilities men na yung Maynila talaga yung mauuna kasi yun nga kapag doon sila magsisimula sa Taiwan, baka isunod nila tayo or baka nga ipagsabay nila tayo, 'di ba? Kasi parang I think kung gagalawin ng China yung Taiwan ay parang may gagawin din yung Pilipinas men kasi yun nga may needed nating i-pull out din doon yung natin mga OFW natin na maaring maipit So iwan ko nga kung yung Pilipinas yung something magiging escape ng mga Taiwanese. Ewan ko hindi ko talaga alam kung ano talaga yung mangyayari if ever na simulan ng China yung invasion sa Taiwan But yun again ipagdasal na lang siguro natin na sana wala talaga, wag umatake yung topak ng China, Pero yun nga, sobrang din talaga kasi conflict siya. Conflict siya kasi yun, kahit anong pakumbaba natin, wala, hindi talaga mag-i-stop yung China kapag hindi talaga nila nakukuha yung gusto nila At yun nga, yung pag-angkin talaga sa 9-dash line nila, But yun, since ngayon, may mga na tayo, may mga plano na yung gobyerno about dyan, ay syempre yun, pumalag-palag na nga tayo, But, of course, since yan yung ginagawa natin, at yung China ay todo banta naman, syempre, nagkakaroon din tayo ng kalaban dito sa loob, yung mga kapwa Pilipino natin, di ba, na kesyo mga takot daw sa war, 'di ba? Pero 'yun, parang lumalabas nagiging pro-China lang pala sila. Hindi talaga sila pro-Filipino, 'di ba? Kunyari lang siguro front lang nila na concerned kami sa pagka-Pilipino para walang war, pero I think kulang sila sa pag-aanalisa na 'yun nga, sometimes 'di naman porket tawag diyan, tinakot ka ay a-action na agad yung mga 'yan kasi 'yun nga nag-iisip din ng mga 'yan 'di ba? Sobrang liit lang. Sana nga may rule tayo dito sa mundo kung sino yung unang magpapalipad ng nuclear bomb ay yun yung pagtulong-tulungan ng lahat ng bansa para ma-wipe out talaga yung bansang yan. Para hindi na pamarisan ba. Pero yun nga, since yung mga bansa naman ngayon ay may mga alay-alay, I think malabo din talaga yan kasi ang nagiging labas niyan kapag yung China nagpalabas tapos halimbawa siya, sisitihin siya ng US, of course may magbabacker din sa China na galit din sa US, 'di ba? So yan yung maaari talagang maging possibilities na magkaroon talaga ng WW3 Tapos yun sabi nga dito ni Sangkay Janjan na hindi talaga natin maiiwas yun yung WW3 kasi yun nakasulat na nga yan sa Biblia, So, yun lang. I think yun lang muna. Kayo, ano masasabi nyo dito, guys? Comment down below. Again, Philippines Trending News. Support nyo yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy to Mr. Sangkay Janjan. TV support na rin yan. So, I think that's it lang muna. Thank you so much for watching. Filipino is out.